guys! Welcome back sa ating channel! And for today's video, ayun, galing ako ng Katitse. O yun, tinatawag namin dito na KTC na supermarket. Actually, today, may na-meet ako mga Pilipino doon. So, ibig sabihin nun, meron na palang mga Pilipino din na nakatira dito. Except doon sa mga nakilala ko na before na mga babae. So, ngayon guys, share ko lang sa inyo yung mga prices ng nabili ko. Actually, ang halaga ng nabili ko is nasa 24 euros. So, ang palitan ngayon ay nasa 62. So, share ko lang sa inyo ano ba yung mga nabili ko. So, itong Twix, ayan, chocolate na Twix. Ireregalo ko dun sa kapalitan kong pizzaiolo. So, ayan. So, ang halaga nitong Twix na to ay 148. 148 ang halaga. So, ito namang Kruko. So, ito. Snacks. Yan, ang halaga nito guys ay 230 pesos. So, kino-convert ko na lang siya para may idea kayo. 230 pesos. Ang halaga nito. Then, nakabili din ako ng mga yogurt. So, ang halaga naman ng bawat yogurt ay 41 pesos. Ang halaga nito. Then, nakabili ako ng luya. Kasi alam niyo na, pag nagsinigang tayo, nagpapaksiw, o kaya naman yung ating jumper kasi ang tawag nila dito, yung ating ginger tea. So, lagi ako may luya guys. So, ang halaga nito ay 2.10 euros. So, kung i-convert natin siya, ang halaga nito ay 130 pesos. Ang halaga nito. And of course, bumili din ako ng, kasi mahilig na ako sa prutas talaga. Bumili ako ng strawberries. So, ang halaga ng strawberry na to, kalahating kilo ay 142. Ang halaga nito. 142 pesos. Ang halaga. Then, bumili din ako nito guys. Kasi yung mga nabili ko before sa Lidl, hindi siya ganun kabango. So, parang mura nga siya, pero parang useless naman kasi. Yun nga yung minsan iniisip natin na gusto mong makamura, pero hindi naman siya quality. Diba? Yung nabili ko kasi last time, hindi siya ganun kabango, pero mas mura talaga siya. Ito naman kasi, sobrang mahalan niya ngayon. Dati kasi mura lang to eh. Nung nagpalit na kami ng euro, nagtaasan na talaga presyo kasama to. Dati mura lang talaga to. So, ang halaga nito naman guys ay 284 pesos. Pero mabango talaga siya. Yung buong kwarto mo talaga mabango. Kaya, ayan. Kahit mahal siya ngayon, binili ko na din. O, para siyang ano eh. Actually, open ko na para makita niyo siya. Nababanguhan kasi talaga ako nito. Kaya nga lang, medyo mahal talaga siya. Ngayon, compare before. Ito siya. Yan, itutusok lang natin to. So, ilalagay ko siya sa kwarto namin. Kasi yung nandun sa kwarto, hindi ko naramdaman yung amoy. Oo, hindi ko siya, hindi ko na feel yung amoy. Or talagang, dahil may allergy ako is, Meron din akong nabili na yogurt, 1 litro. Oo. 1 litro ito. Para sa ating healthy stomach. O, ayan. So, kung magkano ito? Ito ay 111 pesos. Pag i-convert natin. Ayan. Nasa 100 plus. So, overall, yun lang yung mga nabili ko, guys. Pati ito pala. Steel wool. Yung steel wool na to, 98 pesos, 3 piraso. Yan. Ito yung mga nabili ko.
So, yun, gumastos tayo ng almost 1.5. Almost 1.5. So, ito lang. So, mga anik-anik lang na to, yung prutas, yung yogurt. Ganon kamahal ang mga ano dito ngayon, guys, compare before. Pero may mga mura-mura pa rin naman. Pero talagang nagtaasan kasi talaga presyo ngayon ng mga bilihin dito sa Croatia mula nung nag-convert kami ng currency or mula nang nagpalit kami ng currency from kuna to euro. So, wag na kayong ma-surprise na ang mga presyo talaga ay nagtaasan. Kasi sabi ko nga, yung binili kong bigas noon, nasa 100, actually ang kilo noon nung pumunta kami dito, meron pa siyang nasa 70 plus lang. Ngayon, halos doble na ang presyo niya. Yun nga pala guys, sa mga mahilig sa mga sotanghon, may mga nabibili naman ng mga ganitong sotanghon. At kung mahilig din kayo sa mga noodles, may nabibili din naman ng mga ganitong klaseng noodles. Chow mein noodles. Tapos, meron din dito, ibang klase naman ito, parang stir fry, parang pansit canton, ganyan. Tapos, ito yung rice na binibili ko. Sa Eurospin ito nabibili. Actually, any store naman, may nabibili namang iba-ibang klaseng rice. So, depende na lang sa inyo kung anong klaseng rice ang bibilihin ninyo. So, nasa 1 euro half ito. Tapos, itong mga noodles na to, nasa 2 euros. Hindi ko na lang alam kung magkano itong sotanghon na to. Pwede din gawing pansit ito. Kaya din ako nagdadala ng mga ganito from Philippines. So, next month na ito. So, kailangan ko nang lutuin itong stir fry na to para pansit canton. And that's all for today mga guys. Ayan, salamat sa panonood. At ayan nga, na-share ko na sa inyo kung ano yung mga items na nandito. Kung nagtatanong kayo kung may soya ba dito, merong mga soya dito. Pero syempre, ang ginagamit ko naman yung Japanese na soya. Ayan, maraming salamat po sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel. Please subscribe para updated kayo sa ating mga next na mga uploads. Of course, guys, bell all nyo, huwag nyo pong kalimutan. At maraming salamat. At connect po kayo sa akin, lalo pag nagla-live ako. Ayan, para masuportahan ko kayo mga kapatid. Kung may mga katanungan kayo regarding dito sa Croatia, ayan, don't hesitate to contact me. Comment down below para naman ma-address ko kung ano yung mga concern ninyo at kung kaya ko naman din sagutin. That's all for today. Bye-bye.